Ang isang malusog na garden ay may peste. Ang mga kumakain ng dahon sa ating mga halaman ay bahagi ng balansing pag-ikot ng ating ecosystem. Kapag wala ang mga ito, ang lugar ay maaaring kontaminado ng maraming elemento at kemikal. Sa natural na paraan ng paghahalaman, karaniwan na makikita ang mga insekto o maliliit na hayop na pumipinsala sa ating mga tanim. At marapat lamang na hanapan ng solusyon ang suliraning ito sa natural ding pamamaraan. Isa sa madalas na makita natin sa garden ay ang mga langgam. Nais ko lang linawin na ang mga langgam ay hindi peste. Sila ay mga maliliit na nilalang na nakakagawa ng mga pambihirang bagay. Itunuturing lamang silang peste kapag sila ay nasa madaming bilang at unti-unti na nagkakaroon ng mga masasamang epekto sa ating mga halaman. Sila ay madalas na gumawa ng bahay sa ilalim ng lupa o sa loob ng mga paso. Gumagawa ang mga ito ng mga maliliit na lagusan o tunnel na siya magpapaganda naman sa drainage system sa lupa. Ngunit ito ay nagkakaroon ng masamang epekto sa mga ugat dahil nagiging parte na rin ito ng kanilang pagkain. Magriresulta ito sa pagkabansot ng halaman at paninilaw ng mga dahon. Kagaya ng iba pang insekto, ang langgam ay isa ring pollinator. Nakakatulong sila sa proseso ng pamumulaklak at pagbunga ng halaman. Ngunit sa kabila nito, malaki rin ang kanilang pinsala sa mga bunga dahil kinakain din nila ang mga ito. Kapag may aphids, may langgam. At kapag may langgam, may aphids. Pinoprotektahan ng langgam ang aphids laban sa iba pang insekto. Ang dahilan nito, ang aphids ay lumilikha ng pulot na tinatawag na honeydew at ito naman ang nagiging pagkain ng langgam. Paano ba natin maitataboy ang mga langgam sa ating garden sa natural na paraan? May 12,000 uri ng langgam at ang mga ito ay may iba't ibang lakas at kahinaan. Kaya narito ang ilang paraan na maaari nating subukan upang mapaalis ang mga langgam sa ating garden depende sa kanilang uri. Alamin ang mga lugar kung saan nanggagaling ang langgam. Maghalo ng magkaparehong dami ng suka at tubig sa isang sprayer. Maaaring gumamit ng kahit na anong uri ng suka. I-spray sa mga lugar kung saan nakikitang nanggagaling ang mga langgam. Gawin ito araw-araw hanggang tuluyang mawala ang mga langgam. Isang paraan din sa pagtaboy ng langgam ay ang paggamit ng durog na paminta. Isaboy sa mga lugar kung saan nakikita o nanggagaling ang mga langgam. Maglagay din sa loob ng paso kung may langgam. Isa pang mabisang paraan ay ang paggamit ng asukal at baking soda. Maghalo ng tig-isang parte at patakan ng katamtamang dami ng mantika o sapat na dami upang magdikit ang asukal at baking soda.
Ilagay sa mga lugar kung saan nakikita o nanggagaling ang mga langgam. Ito ay kanilang kakainin at magkakaroon ng masamang epekto ang baking soda sa kanilang katawan at hindi na sila babalik sa mga lugar kung saan nila ito nakita. Ang alcohol ay may kakayahan ding itaboy ang mga langgam. Magsalin ng purong alcohol sa sprayer at i-spray sa mga bahagi ng garden kung saan may langgam. Gawin ito araw-araw hanggat may langgam sa lugar. Ang paggamit ng coffee ground sa halaman bilang pataba ay nakakapagpataboy din sa mga langgam. Magbudbud din ng coffee ground sa paligid at mga sulok ng garden. Isa pang mabisang paraan ay ang paglalagay ng pulbo sa mga lugar na may langgam. Iiwasan nila ito at tuluyang lalayo. Uulitin lamang natin na ang mga langgam ay hindi peste, kaya hindi ko nirerekomenda ang pagsasagawa ng mga brutal na pamamaraan kagaya ng pagbubuhos ng mainit na tubig, dishwashing liquid na may sili at iba pa. Kung sila man ay nakakasira sa ating mga halaman, ngunit higit pa dito ang kanilang kapakinabangan sa maraming bagay. Ito po si Kuya Don at masayang paghahalaman sa inyong lahat.